First things first. Agree naman siguro tayo na matindi ang korupsyon dito sa Pilipinas, no? Kaso parang tanggap na ng marami. Fact of life na daw. Kaya marami sa atin, suko na. Kaya ang daming corrupt na na-elect, di ba? Pero recently, may isang opisyal ng gobyerno na nangahas magsalita laban sa korupsyon. Mas malala raw po ngayon, and we all need to do something about it before it's too late. After that, may ilang mga politiko sa katrol sa binanatan siya. Kaya siya nagpapapogi lang daw dahil may ambisyon na tumakbo sa Senado o sa pagka-presidente. O baka naman masyado lang silang evil at tinamaan sila. Para sa episode na ito ng Facts First Convos, kinausap po natin mismo si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Inalam po natin yung kanyang good governance movement na suportado na po ng higit 100 mayors nationwide. Bukod po dito, kinilatis natin siya. Yung nag-trigger sa kanya para i-call out yung mga corrupt na kongresista. And you be the judge if this man is for real, if this former police general turned mayor really means business. Mayor, thank you very much for agreeing to this interview. Maraming salamat po, Mayor. Alam mo, Christian, ako dapat magpasalamat sa iyo dahil binibigyan mo ako ng pagkakataon para, may labas ko rin kung ano yung mga tungkol sa mga issue ng mga latest na contemporary issues natin. Sige, pag-usapan po natin yung ni-launch na Mayors for Good Governance, no? So, paano niyo bang nabuo itong grupo na ito? Alam mo, pagkatapos nung nagsalita ako sa Camp Crame at lumabas ngayon, may mga mayors akong kaklase kasi sa leadership and governance na mga training session. At nag-text sila sa akin. Isa dito si Mayor Ipe Remulyo ng Dumaguete. So, nag-usap kami kung paano namin i-sustain at tutuloy-tuloy itong krusada na ito. Tapos nakipag-usap kami sa isang young leader na very, very low-key. At doon nagbuo siya ng isang grupo niya, mga youth, volunteers and young leaders. Sila na talagang gumawa ng, they were the people behind the scene. Sila na nag-mobilize, sila na rin ang nag-create ng Mayor for Good Governance, sila na rin gumawa ng logo. Pili kami ng 3 logo. Tapos nag-gain na ng traction eh. And later on, nung naglabas kami ng mga announcement at yung manifesto, nag-craft kami ng manifesto, marami nang kagad nag-signify ng mga mayors. So tuloy-tuloy na yan. Nagpadala kami sa League of Municipalities, nagpadala rin kami sa League of Cities. In fact, sa League of Cities, out of 146, almost 100 plus ang nag-signify. Pero sa inyo, what triggered this initiative? What pushed you? Well, alam mo, dati na akong even when I was in the Philippine National Police, I already have that passion for transformation. Tuloy-tuloy na yan eh. But, yung exposure ko dito, local government, dito ko talaga nakita yung impact ng corruption. Nakita ko talaga yun, mga substandard projects, yung hirap ng mga tao. Unfortunately nga, mga masa hindi pa nila naiintindihan gaano kung ano yung impact ng corruption sa buhay nila. Pero nakikita ko yan from a helicopter point of view. Kaya sabi ko, para ayusin natin itong problema rito sa syudad, and at the same time, dito sa maitulong natin sa bayan. At lalo-lalo na, itong naging issue nga itong MUP at doon talaga nakita ko na mismong mga sundalo natin at kapulisan, they're willing to contribute a small amount of their salary para makatulong sa bayan. Sabi nga, sir, para makatulong sa bayan. Pero tataka ko, bakit? Wala man lang nagsasalita. Kukunti lang nagsasalita sa mga national leaders natin or ito mga legislators natin. Kaya ito nga yun. Pati na rin, in fact, sina-challenge ko rin yung aming fellow mayors and fellow political leaders dito sa Baguio. At sa Cordillera, there was even a time na sinabi ko nga, are you willing to give up your perks and privileges? Anong sabi po? Sina-challenge ko sila. Yung iba naman nag-react. Yung iba naman tumingin na lang sa cellphone nila. Yung iba, tumingin na lang pababa. At yung nga, yung binabanggit ko nga sa'yo na every time na iniimbita ako para magsalita sa mga newly elected officials at magsalita tungkol ang topic ko kasi is technology and governance. Then, yung initial 15 minutes, makikinig yan eh. Pero when I start shifting to good governance, about corruption, din na marami sa kanila talagang hindi na nakikinig. Nakikita ko nagbabasa na lang ng cellphone. Nawawala na yung attention. So, talagang nakaka-frustrate. Kaya sabi ko nga, becoming it's already the norm. Corruption is a norm.
Nung sinabi niyo before na not too long ago na mas grabe ngayon, what exactly did you mean? Yung mas grabe yung corruption? May mga nagsasabi kasi sa akin na mga dating mga former legislators na naging mayors, sila nagsasabi mismo na during their time ito lang, bakit ngayon ganito nangyayari. So, sa kanila nanggagaling, hindi sa akin nanggagaling. Tapos pagkatapos nga nung insidente yung speech ko sa Kamkrame, dami rin tumawag sa akin ng mga former secretaries, undersecretaries, mga incumbent congressmen. At sila rin mismo nagsasabi na talagang mas nakikita nila na parang mas heightened yung corruption. Kaya sa akin na yun ang point of view nila. No? So sa akin naman is it's about time talaga na kailangan maging aggressive tayo rito. Talagang i-sustain natin itong campaign natin. Para sir, mas maintindihan ng mga nanonood at nakikinig. No? Can you cite a very concrete example on how bad the corrupt practices are? Well, katulad yan, pinakapaborito kasing ahensya na paglalagyan talaga ng itong mga pondo ng mga legislators natin is itong DPWH. For example, ito explanation sa akin ng contractor, sir. Ang pinakagusto ng mga congressmen at mga governors, mga local chief executives din na mga paborito nilang projects are asphalt overlay, yung road opening. Kasi, let us say, itong particular na alignment na kalsada, kailangan mga 10,000 cubic meters na lupa ang tatanggalin nila doon sa bundok. Ano? Kaya nilang palabasin yan ng mga 50,000, even 100,000 pa eh. May padding. May padding na talaga eh. 100,000, ganun na kaagad. O kaya, merong mga projects dyan. Ito, paborito nga nila, itong rock netting. Kasi dyan, talagang matindi rin dyan. Kasi yung cost mo dyan mababa lang. Pero isipin mo, per square meters yan, 18,000 yan eh. 18? Sa kontrata, Siguro, pinakamaganda, Christian, pagbaba mo sumilip ka dyan. Siguro kung papayagan, sumilip ka dyan. Tapos, papakitaan kita ng picture. Tapos isipin mo na lang, imagine mo, paano naging 18,000 per square meters ang cost nito. Ito yung mga may net sa may gilid ng bundok po. Yan. Hindi lang dito nangyayari yan. Sa buong lugar, na marami yan. Sa ibang mga regions, marami rin yan. So, paano yung cut? Tsaka sino yung kumikita po? Well, kasama na dyan. Kasabot yung DPWH. Kasama na rin siguro yung mga nag-sponsor yan ng mga political leaders. Ma-identify mo na kagad kung sino sa kanila. So, kunwari, sa ganung project, ano yung hatian, yung cut nila? Well, from what I heard, maabot sila ng mga 40% eh. 40? Oo. So, example, magkano yung... 30 to 40%, mga ganun. Can you give us an idea, kunwari, magkano yung isang proyekto? Kunwari lang. Let us say 100 million. And ilang rock netting na lugar yan. So, isipin mo lang kung 30 o 40%, 40 million na. 40? Easy money 40 million na, easy money na yan. Sila pa yung contractor. Sila pa yung supplier. So, magkausap yung legislator at saka yung contractor? Ganun. O kaya, kasama na rin kung local chief executive naman na nag-sponsor. Sila magkakasama. Kasama nila yung DPWH. Para may kabal. Paborito nila yun, yung DPWH talaga. Pero yung ganyan, matagal na natin, nadidinig na natin po yan before, no? So ngayon, tumaas yung percentage ng cut? Ayun nga yun nagtataka nga ako. Bakit tumataas? Yeah. Dati-rati 10%, may 15%, 20%. Ngayon may mga 30%. Ngayon, umakyat na may 40% na Nakakalungkot na nga Kasi dati, diba, ang nadidinig po natin yung SOP, 10. Diba? Yes, Noong unang panahon. So ngayon, umakyat pa rin ng 40? Yes. 20, may 30, may 40 na. Ganun na Taas na. Kaya nga, mismo yung mga kaibigan ko na mga incumbent at former congressmen o former political leaders, ay mga dating mga secretaries din. Kwan na talaga talagang sila na rin ang nagsasabi na grabe na. Saan niyo po ma-attribute yung ganyang worsening ng practice? Alam mo kasi ngayon, tumataas na rin ang cost ng election ngayon Pataasan na ngayon pataasan na So yung corruption, inflationary din? Oo. Right word. You nailed it. You said it. Tumataas na Kasi nga, alam mo, lalo-lalo na sa mga hotly contested areas, talagang pataasan na ng per capita Cost per capita.
Kaya yung binabanggit rin ng COMELEC na kailangan 3 pesos lang for municipalities at for highly urbanized, dapat 5 pesos or 6 pesos per voter. Tinuturuan lang nila tayo magsinungaling, dadayain pa nga natin. Oo. Dadayain pa yun. Diyos ko naman. No? Maging realistic naman sila. Unang-una, dadayain na nga. Magsisinungaling na. Umpisa pa lang na kwan. Magsisinungaling na kagad yung kandidato. Tinuturuan mo na kagad maging dishonest. Pangalawa is, siyempre, yung mga, instead na 100,000 ang ginastos mo doon, palalabasin mo na 5,000 lang. Di ba, dinadaya mo rin yung taxes mo doon. Opo. So, ang laki ng impact yan. Dapat ayusin din yan. Dapat talaga magkaroon din ng electoral reforms. Can you talk about the risk sa inyo as a politician, as a public official, nung ginagawa niya na bigla kayong, although sabi niyo matagal niyo na talagang advocacy, pero at this time, malakas yung impact ng sinasabi niyong advocacy, yung campaign against corruption. Isn't that risky for you? It's risky. Sa safety ko, sa safety ng family ko. Kaya nga, sinasabihan nga ako ng mga kasamahan ko sa Philippine National Police at sa Armed Forces of the Philippines. Sir, ituloy mo lang yung laban. Pero kailangan, sir, mag-ingat ka rin. Kasi nga, siyempre, hindi mo rin alam kung ano yung plano nila sa akin. Ito nga, in-expect ko nga yung character assassination na yun. I expected it. I know it's going to happen. Pero what I never expected is yung viciousness, yung ruthlessness, yung so malicious yung kanilang intent na isipin mo, pati yung family ng daughter ko, pinost yun eh. Tapos pinalabas na yung grandkids ko, yung dalawa, 8-year-old and 14-year-old drug addict. Yun ang pinapalabas sa social media? Oo, pinalabas. Tinanggal na, pero screenshot ng anak ko eh. Tapos yung daughters ko, prostitute daw. Prostitutes. Ganun ka-low yung ginagawa niya? Siguro, hindi na siguro kanyon. Siguro, iba yung mga sympathizers nila siguro, supporters nila. Ganun na ka-malicious. Na-identify niyo ba kung saan ang gagaling ang mga yan? Wala, yung mga troll accounts eh. Pero obviously, may tinamaan kayo. Yes. Sumulpo dyan after you spoke out against corruption? Oo naman. Nagsalita ako July 3, July 5, nilabas nila, pinablish ng PNP. Hindi ko alam eh. Basta, pinost ng PNP sa social media. Okay na rin yun sa akin. Although hindi nila pinagpaalam sa akin. Hindi. Tapos, hindi ko alam yun. Hindi ko alam. Flag raising ceremony po ba yan? Flag raising, I was invited. So, pinost nila. And then, after that, after 2 days, 3 days, yan na yung mga atake. Pero at the same time, marami ring support na natanggap. Mas marami actually ako natanggap na manifestation of support, words of encouragement, motivating messages, inspiring messages. Yun naman ang nakakatuwa doon. Anong basa niyo dyan? Kasi ordinarily, in an ideal setting, you spoke out against corruption. You're doing the right thing. Dapat supported kayo, di ba? Yes. Pero bakit may vicious attack against you? Anong basa niyo dyan? Well, yung nabanggit ko nga noon na corruption is actually a norm. I go back to, yung sinabi ng isang historian, si Brian Crozier. Sinabi nga niya na if corruption is being rewarded and honesty is a self-sacrifice, then society is doomed. Mukhang yun ba yung nangyayari ngayon? Kung titignan mo, kung hindi natin mapipigilan yan, talaga doon tayo papunta. Kaya nga dapat magtulungan tayo lahat. Tulungan natin itong administrasyon na ito. Meron na tayong presidente. Hindi naman natin pwedeng maging opposition tayo at puro paninira gagawin natin. Kailangan proactive din tayo. Kailangan gumawa tayong parang kung paano natin tulungan itong presidente. Kasi ito yung survival ng ating bayan. Survival. Kung nag-collapse kung nag-fail ang presidente natin, nag-fail ang administration, magko-collapse ang bayan. Yan ba yung gusto natin? Ayaw natin. Ganun din, yung kinabukasan ng ating mga kabataan. Kaya lang lagi kong sinasabi na dapat we have to create that legacy na yan ay papamana natin sa ating mga kabataan. Doon po sa vicious attacks against you, I was wondering kasi, wala naman kayong pinangalanan. Inilatag nyo lang yung kalakaran na hindi naman sekreto sa marami. Yes. Pero syempre, may impact yung sinabi nyo, di ba? I was wondering, bakit kayo atakihin for something na hindi naman kayo nagpangalan? Yung nga yung doon nga ako nagtataka yan.
I remember one particular congressman na sinasabi nga yan na pinagsasabihan na nga yan pero baka bumalik lang sa kanya. Sa inyo daw? Pinagsasabihan na nga yan na tama na yan Yung pag-atake niya, baka bumalik lang sa kanya. But on my part, alam mo, hindi ako nung matake personal Ang nangyari sa kanila, inatake nila ako personal. Pero sa akin, I just, I focus on the issue na sa akin. Kaya nga sinabi ko nga kung ganun pala sila na parang meron silang pinapalabas na meron din silang advocacy, then bakit hindi sila mag-lead ng ganyang advocacy sa kanilang sa Congress? No? Let us say sa House of Representatives. Hinihintay ko nga na magsalita sila tungkol sa good governance. Walang nangyari. Or against corruption. Against corruption. Walang nangyari. Except that, ito naman, full disclosure, Christian, naimbita ako ni Speaker Martin Romualdez sa isang dialogue about 2 weeks ago, 3 weeks ago yun. And during that particular moment, sinabi naman niya na we are with you. The leadership of the House of Representatives is supportive of you in your advocacy. We want to institute reforms. Kindly provide us, bigyan nyo kami ng mga ebidensya para ma-action ng nga kagad. Sorry, Mayor, napapangiti ako kasi hindi naman sekreto yun sa congressman. Yung corrupt practices, diba? I mean, pero alam nila. Mararamdaman mo naman na alam din nila kung ano nangyayari. Alam din nila. Let's hope sincere. Nararamdaman ko naman yung sincerity. Okay. Pasensya na kayo. Natawa lang ako. Naghihintay lang ako ng ngayon. Naghihintay ako ng mga actions nila. Ganun. On our part naman, nagmi-meeting kami ng mga mayors for good governance. At inumpisan namin yung workshop kahapon, 3 days na workshop, virtual muna. Then magkakaroon kami ng face-to-face workshop. At magkakaroon din kami ng meeting sa League of Cities at babanggitin ko rin sa kanya nga sinabi nga ni Speaker na magbigay kami ng ebidensya. Kayo? Sa kanila? Kami magbibigay ng ebidensya. Okay, let's see. Sana may marating yun, no? Yeah. Ito pala, Mayor, isa sa mga nire-raise sa mga hindi natutuwa dun sa ginagawa nyo ngayon. Sinasabi, you're doing this because you're trying to parang push yourself in the national conversation. Yes, na baka raw balak nyo kasi tumakbo senador sa 2025 and then step ladder for 2028 for president as a third force or alternative. Ano po yung sagot nyo dun? Layo-layo pa natin sa election. Alam nyo, inumpisan ko ito siguro itong campaign na ito, inumpisan ko pa ito mga early this year pa Malayo pa election wala pa sa isip natin. Pangalawa, nabanggit ko na yan nagbigay na ako ng categorical answer na I'm not running for congressman, I'm not running for senator, I'm not running for position na presidency. Sinabi ko na yan lang, tinitwist lang nila And ginagawa ko lang to, sabi ko nga sa inyo, para it's about creating a legacy. It's about the survival of this nation. Dito tayo titira Dito tayo magre-retire lahat sa bayan na ito Tapos, mga kabataan, alam mo, ito ang ayaw kong mangyari 20 years from now. Sasabihin sa atin ng mga kabataan, ngayon, 20 years from now, you were in a position to influence something, to make a change, to make a big difference, pero wala kang ginawa. Wala kayong ginawa. Kaya kami naghihirap ngayon. Yung bang gusto natin marinig? Pero Mayor, sasuffer yung mga anak natin, yung mga grandkids natin. Di ba? Kaya tayo nagtatrabaho ngayon dahil para sa, aside from the fact na nagtatrabaho tayo para as a public servant, pero iniisip natin yung kinabukasan ng mga anak natin, apo natin. Pero kung wala tayong gagawin, ito nakikita natin. It's directly staring us in the face, corruption. And we're not going to do something about it. Di ba yung tinatawag natin na if evil will triumph, if good men do nothing. Yeah. Mukhang yun ba yung kulang sa atin ngayon? More good men doing something. Yes. Dapat ganun Hindi yung good men, tapos tatahimik lang, silent lang. Bakit sila silent lang? Kung silent ka, para ka na rin complicit. Para ka na rin tinolerate mo. Di ba? In short, pareho lang kayo nung violator. Pareho lang kayo nung offender.
Bagay neutrality benefits Oo naman. or favors the oppressor. Oo naman. Yung iba, kwan lang yan fence-sitter lang. They don't like to make a stand. Kaya nga, that what differentiate leaders from simple followers, simple people. Because ang leaders, they are willing to, they have the confidence to stand alone. And they have that courage to make tough decisions. Maski na mag-isa mo na lang. But you know that it's the right thing. It's unpopular. It will, impact your re-election. Pero it's the right thing to do. I totally get it, Mayor, no? Pero yun nga, yung binabanggit ko kanina, na pag wala kayong ginawa 20 years from now, yung mga public officials yan, dapat singilin yan ng next generation, di ba? Pero the argument can also be made na hindi ko naman fino-fuel yung discussion about 2028. Pero kunwari, dumating doon sa point na pinag-uusapan, mas malaki yung magagawa nyo pag nandun kayo sa ganitong posisyon. Kumbaga, set in stone na ba yung decision nyo na hindi kayo tatakbo at all? Yes, ako, para lang ma-erase lang yung nila, yung mga doubts nila regarding my motive. Kaya I came up with that categorical answer. In fact, marami nga nagsasabi, Benji, you have to keep your options open. Yeah, precisely. So, pero, alam mo, makakuan lang ma-eschew. Yung aking focus lang. Kung gano'n ang iniisip ko na, kasi gagawin ko to dahil meron akong aspiration, meron akong motibo na tumakbo. Masisira lang Yeah. Yung natin, yung mga plano natin, pati yung focus ko, ma-out of focus ako. Kaya siguro ito na to. Lumaban na lang tayo rito sa anti-corruption campaign, concentrate on good governance, advocacy. At marami naman dyan sa tingin ko, maraming mga leaders that will emerge in the next, sabihin natin, the next 5 years. Marami dyan. People who are really dedicated and so passionate about good governance. Marami dyan mag-emerge. Tutulong na lang ako na sila to mold them to become these kind of leaders. Okay. Dito po sa Mayors for Good Governance, ano yung long-term plan nyo rito? Well, alam mo kami, this is not an organization, Christian, This is a movement. Movement, yeah. Kaya hindi siya structured. Our intention is to grow slowly, gradually. Hindi yung big bang. Sectoral movement. We will form the sectors. Sectoral movement. We'll get in touch with different sectors. Create that movement. Ang nakikita ko is, hindi ko pa nasabi ito, pero ang nakikita ko yung 4GG. Yung ito, 4GG ito. 4GG. Will become a brand. Kaya kakabit na lang yung mga sectors doon. Kanyari, Baguio Youth for Good Governance, BY 4GG, gano'n. Parang M4GG, Mayor for Good Governance. At magkakaroon ng Youth for Good Governance. Meron Women for Good Governance. Merong Elders for Senior Citizens for Good Governance. Lalaki yan and then, eventually, kung malaki-malaki na yan, magkakaroon tayo ng overarching na movement. Ito na yung F4, GG, Filipinos for Good Governance. So what happened was that, kung titignan mo in the past, we tried to change the behavior of our political leaders. From the top. From the top. Hirap na hirap tayo Dito naman, subukan natin dito sa baba. Subukan natin dito sa baba. And then, raise awareness. Yung challenge dito is, how to educate our masses. Ano yung impact ng corruption sa buhay nila? Anong impact ng good governance sa buhay nila? Kung ma-raise natin yung awareness niyan, then sila na mismo, tao na mismo ang magde-demand ng good governance sa kanila. Magandang paliwanag yan. Kunwari kausap nyo, ordinary person in the street. Yeah. Paano nyo papaliwanag sa kanya yung impact ng corruption? Kunwari, yung mayor, yung congressman, nagnanakaw. Okay, ganito, For example, paggawa ng kalsada, di ba? Dahil ninakaw, so yung kalsada nag-landslide o kaya nag-collapse. Di ba? So let us say may mga produkto, vegetables, yung mga basic commodities na dadaan doon sa kalsada na yun dahil maikli lang yun Darating na kagad sila sa palengke ng after mga 10 minutes. Dahil nga nag-collapse yung kalsada at hindi sila makadaan doon sa lugar na yun, sa kalsada, iikot na yun. So, dagdag yun ngayon. Instead na 10 minutes na lang biyahe niya, aabutin niya ng 2 hours, iikot niya para makarating sa merkado. Tatas ngayon yung bilihin.
So, itong problema rito ngayon, pag tumaas yung bilihin, apektado yung mga mahihirap. Sa kon naman, let us say, sa bridge, dahil nga substandard o kaya andaling hindi maayos ang pagkagawa, nag-collapse siya. So, ulitin-uli natin, yung instead na diretso sana sila, lalayo, tumaas na yung bilihin. Tapos, during the budgeting season, instead na yung pondo sana, magamit na sa health, magamit sa education, kasi sa health talagang, ang nakikinabang dyan talaga mga mahirap yan. Social services, yung mga financial assistance. May namatayan, hindi niya kayang ipalibing, kailangan yan. Pero instead na yung pera na yung papunta doon, ang gagawin is, kailangan natin buuin itong kalsada na itong bridge na to. So, yun na ipopondo nila tuloy. No? So, walang panggamot. Sayo, walang panggamot, walang pang-education, walang pang-social services. So, yun mga yun. Yun ang mga epekto sa buhay nila. Pero kailangan talagang klarong sabihin sa kanila yan. At yung, kailangan din, may magandang explanation pa yung anong difference ng ordinary thief at anong itong political thief. Yung ordinary thief, pag ninakawan ka, talagang galit na galit ka niyan eh. Pag ninakawan ka niyan, talagang tatawagin mo yan, mga hayop kayo, mga kriminal kayo, gano'n eh. Pero yung political thief, ninakawan ka na nga, pero tawag mo pa dyan, honorable pa eh. kaya nga, kung makita mo, tinatanggal ko yung honorable dyan. Okay. Walang honorable dyan. I don't even put my position. Ganyan ako sa, nung nasa Philippine National Police ako, I don't even put my... Walang honorable. O kaya mayor, o kaya yung ranko ko, even sa Philippine National Police, I just put public servant eh. Okay, as it should be. Yeah, dapat lang para to remind me na talagang pang-serbisyo lang talaga ako. Actually, totoo yan, no? Tapos nagpapapicture pa rin sa mga magnanakaw na public officials, di ba? Oo nga. O kaya, tingnan mo, ang hinuhuli natin, ang kriminal hinuhuli natin eh. Pero kung titingnan mo rito sa political thief, mismong mga kapulisan pa natin, kami pang mga kapulisan, ginagwardyahan pa namin sila. Sobrang ironic eh. No? Yung political thief, talagang kaaway natin yan eh. Pero dito sa... ordinary thief, kaaway natin talaga yan eh. Gusto pang patayin, di ba? Oo. Pero itong political thief, tayo nag-aaway. Oo, ano? Itong political thief, itong ordinary thief, pagnanakawan talaga tayo eh. Hindi natin pinipili yan eh. Talagang kasi, talagang yan eh. Pagnanakawan tayo yan eh. Pero yung political thief, pinipili natin para nakawan tayo. Oo, nga na. Yan ang irony, di ba? So, ganyan, parang it can be attributed po dun sa, kulang dun sa pangunawa, dun sa direktang epekto ng pagnanakaw. Yes. Kaya dapat talaga gumawa talaga ng maayos na material. Communication plan talaga eh. At doon namin kailangan itong mga kabataan. Sila talaga, very innovative sila, very courageous sila, very outspoken sila. They're full of energy. They have a different perspective of the world, of the environment. At sila talaga magiging kapartner natin dito, mga kabataan. Tsaka syempre yung mayroong consistency. No? For example, yung mga sumusuporta sa inyo, they can always say, pay lip service. No? Yes. We're also against corruption. Pero when people are not looking, even in simple things, diba? Binabanggit ko po yun sa programa. Kunwari sa office mo, you have to be honest. Sa school mo, you have to be honest. Yes. Sa family mo, bigay ka ng sukli, di ba? Doon nagsisimula eh. Tama ka dyan, Christian. Alam mo, it's very unfortunate na yung word na integrity, yung word na honesty, good governance, most abused term yan eh, among politicians. Yeah. Favorite word nila yan eh. Parang kumbaga daily menu nila. Pero actually, hindi naman talaga na-integrate sa system nila yan eh. Yeah. Gusto lang nilang, masarap lang pakinggan. Masarap lang banggitin. Pero yun din naman. They don't walk the talk. So, kailangan talaga leadership by example din dito eh. Pag ganyan, Di syempre, mas patindi ang pressure sa inyo. Kasi, bukod sa, syempre, may ordinary observers. Teka, okay ba yan si Mayor Magalong? Yes. Babantayan kayo, di ba? Tapos, nandun yung detractors nyo. Hahanapan kayo ng butas or instances sa matalisod kayo. I mean, how big is the pressure in that respect sa inyo? Totoo yan. Totoo yan. Oo, talagang wala na silang gagawin kundi hanapan ka ng mali. Malilit na bagay, palalakihin nila. Ganun na yan eh. It's risky. Very risky rin. Alam mo ba na, Christian, nakakalungkot.
nung nagkakaroon kami ng discussion with the mayors for good governance, isa sa mga binabanggit nila is may maraming lugar na hindi nananalo ang mayor na talagang for good governance. Dahil Pera eh. pera. Pera. Alam nilang magnanakaw money, yung... oo. Pero ito yung magnanakaw kung saan sila nakikinabang. Okay, kinabang sila kung ano yung magpupuno ng tiyan nila. Itong mayor na to, dahil walang maibigay ng pang-suporta, dahil nauubos na yung sweldo niya, di ba? Kailangan din niya mag-uwi, di ba? Pero hindi niya kaya. Ito namang isang tao na to na talagang napakakurap, na marami siyang pera dahil marami siyang pagkukuhanan. Puno-puno naman yung talagang very very generous siya na nagbibigay. So, alam mo mga tao, ang titingnan nila diyan sino ba nagpapakain sa akin? Sino ba naglalagay ng pagkain sa akin sikmura? Doon, yun ang pipiliin nila. Ito na, banggit ito, Mayor, sa isang speaking engagement nyo, no? Can you talk about it? Paano nyo na itatawid yun? Kunwari, magkano bang take home nyo as Mayor? Oh. Pero syempre, alam natin, dami nakapila sa inyo nang hihingi ng tulong, di ba? I mean, can you talk about it? Mahirap. If you don't mind, specifics, kunwari, magkano bang tinatanggap nyo? Ang tinatanggap ko ngayon is, when I started as Mayor, alam ko 186 Ngayon, parang 190, tumaas na after 4 years Mabot na yata ako na 198 Magkano take home nun? Ang take home ko, mga 135 ganun. 135 na. I started with 126 and 135 na. Pero doon sa 135 na yun, sa araw-araw ba naman na mapupunta rito talagang kakainin niya. May iuwi mo na lang mga 50%, 40%. 50%? O, 40%. Ang maganda naman sa akin is, meron akong sweldo. Meron akong pension sa Philippine National Police. Tapos meron din ako negosyo. No? Meron kaming security agency sa Manila. Kami magkakaklase. Tapos meron din ako rito, yung third-party logistics ako ng Coca-Cola. So, 12 years na ako sa Coca-Cola since 2012. So, kung na ako 11 years na ako sa Coca-Cola. So, at least meron ako income na nakukuha. Hindi dependent sa sweldo. Hindi kasi inisip ko, kung magiging matino talaga yung public official, kunwari mayor, talaga abonado. Mag-abono ka. Abono ka talaga. At dahil limited lang yung pondo mo, kasi pagkukuhanan mo lang sa sweldo mo Oo. Alam mo, Christian, swerte lang ako dito ko tumakbo sa Baguio. Kasi dito sa Baguio, despite the fact na ganun pa rin, marami pa rin attempts na bumili ng boto, they never succeeded Yung mga bumibili ng boto. Iba rito sa Baguio Pero if I run sa ibang lugar, nako, talo ako. Hindi ako mananalo. Swerte lang na tumakbo dito ako sa Baguio. Yan ba yung isang discouraging point na kunwari, pinapatabo kayo senador ng iba o kay presidente? You will have to deal with those. Ay, hindi ka makakatakbo ng basta-basta senator. Kausap ko nga yung isang tumakbong senador. Sabi ko nga sa kanya, tinanong ko sa kanya kung magkano ginastos niya. Sabi niya, alam mo, Mayor Benji, gumastos na ako mahigit kalahating bilyon, pero donasyon, lahat. Kalahating bilyon, di ka pa pala mananalo. Kalahating bilyon? Di ka pa pala mananalo, sabi niya. Wow. Siya makakukuha ng kalahating bilyon. Parang dati, Mayor, may nakausap ako senatorial candidate. Siguro mga 3 election cycles ago. Sabi, 20 million yung na-raise niya. Sabi nung iba nakausap, laki na 20. Sabi ko, ubos sa ads yun. Siguro 2, 3. Pang isang linggo lang siguro. I mean, pero that's 20 million, di ba? Yes. So, sobrang costly talaga. Yes. Magastos talaga ang election. Dito, Mayor, dito sa advocacy niyo, parang nararamdaman niyo ba na it's catching fire, especially sa baba? Kasi politicians, they can always say they support you, pero sa baba. Well, alam mo, nagugulat ako. Dito sa Baguio, I just attended an event initiated by young people. Pero marami ring elders na nag-attend senior citizen na nag-attend. At nagulat ako, merong role-playing ginawa, isang 8-year-old, 10-year-old. Sinabihan ako ng parents, Mayor, hindi namin tinuruan yan, wala kaming binanggit sa kanila, sarili nila yan. Alam mo, meron pa silang presentation
They were talking about corruption. Okay. So, 8-year-old, 10-year-old nagkakaroon ng role-playing. They were talking about corruption. Nagulat talaga ako. Pati kami nga, ang dami namin doon. That was last Friday. Nagulat kami. Yung Taraki Summit. Nagulat kami doon. It's a innovation alliance yun eh. We were surprised. But, in the same manner, last Saturday, meron akong bisitang tatlong high school at 2 college student, 5 bata. And then I started talking to them. Sila nagpunta rito, picture taking. Saturday yun. And then I asked them about, what do you think of good governance? They cannot properly explain it to me. Nebulous sa kanila yung concept. Tapos, yung corruption naman, ano yung impact sa buhay nyo? Nagbibigay sila ng example, pero hindi doon kalalim na expected mo sa isang estudyante. So, ibig sabihin nito, kulang pa pala yung nakukuha nilang education. Kasi, syempre, sa school siguro, universities, nakafocus sila sa technical subjects, sa mga kanilang mga math subjects, science subjects. Nakakalimutan nilang pag-usapan yung ano ba yung mga social issues. Alam mo kasi, mga kabataan dapat drivers ng social change yan eh. Pero mukhang hindi doon eh. Yung mga, ano ba yung contemporary issues ngayon, na dapat nadidiscuss yan sa classroom para alam ng mga bata kung anong role nila. Di ba? So, kulang. Ito nga, kaya naisip ko na ito yung pag-uusapan namin. Isa to sa mga pag-uusapan namin sa local school board. But, the good news is, alam mo, 3 months ago, or 2 months ago, nag-subscribe kami dun sa Inquirer. Nag-subscribe kami, kaming local government. Nag-subscribe kami dun sa, may programa yung Inquirer na they will be providing us yung every day we get news on itong mga contemporary issues affecting society, affecting the Filipinos. Meron kami yan eh. Tapos, yung kopya na yun, meron din nabibigyan din yung mga public schools natin na kopya. So, iyon ang i-discuss nila sa mga classroom. Maganda yan, Oo, meron yun. Sa Inquirer. Sige. Nag-subscribe na kami. Nagkaroon kami ng MOA signing dito. Mayor, finally, ano yung parang gusto nyong ipabaon na mensahe dun sa mga tao, especially dun sa mga parang numb na sa issue ng corruption. Parang alam nila, fact of life yan eh. Hindi na natin masasolve yan. Alam mo, we're gaining traction. Pero, we want more people to join us in this fight. This is a crusade. It will be a tough battle. It will be an uphill battle. I remember the words of Senator Lacson when he said, don't get frustrated. When you look around you, nobody's out there fighting with you. Sabi nga niya, it will be a lonely and uphill battle. Pero I remember the words, yung word na, don't get frustrated. Kasi, totoo naman, dapat hindi tayo ma-frustrate eh. Siguro, initial reaction lang yun eh. Pero, nag-sink in sa akin talaga yung don't get frustrated na I still have to be hopeful. And true enough, nakita ko na ang dami palang sumusuporta. Hanggang ngayon, ang dami kong natatanggap everyday, ang dami kong natatanggap na mga invitations, words of support, encouragement, to stay on course, continue the fight, not to abandon the crusade. Yung mga ganun eh. Ito nga, marami akong ang problema ko lang ngayon, ang dami kong speaking engagement ngayon. Oras ang problema nyo. Oras ngayon, oras. Na I have to travel. Pero it's worth it talking to young people, to the youth, talking to businessmen, talking to influential people. They are picking my mind. Pero iniiwasan ko talaga yung nothing about politics. Iniiwasan ko talaga. I don't want it to be related to something o kaya linked to something political. Kasi nga, masisira yung Yeah. So join us in this fight. We have already created the spark. So it's just a matter of blazing the trail and creating that conflagration. Lagi kong binabanggit to na let us transform ourselves into a COVID-19 virus. Meron naman tayong good governance virus. Let us become highly transmissible, highly infectious, highly contagious, so that we'll be able to infect other local chief executives and prove to them that true enough good governance really works. That's the epidemic that we need. Yes, it's an epidemic. Maraming salamat, Mayor Thank Benji. you. Maraming salamat.